depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Meron ako isang kliyente na nagtanong bakit umiiyak si ex at sabay yakap sa akin ng mahigpit. Actually, hindi na bago ang mga ganitong bagay sa akin at hindi naman makakabulat kung one day maramdaman ng ex mo ito, lalo na sa tatlong bagay na ito, psychologically. So number 1, freedom. Ito isang salita masakit sa una pero masarap sa huli, especially during breakup. Ang kalayaang magagawa mo lahat ng gusto mo, kalayaang ni minsan hindi makita ng ex mo sa'yo before. Kasi alam mo yon, kahit pinalaya ka niya noon, alam niya sa sarili na wala ka nito. At alam niya na kahit nakipaghiwalay siya sa'yo, hindi mo pa siya pinapalaya. And because of that thing, nagiging pride ito ng ex mo. At tinitake advantage niya ito minsan ng ex mo. Kaya nga madalas may mga iba nakikipagsiping pa, uutangin ka pa ng pera, hihingi pa siya ng tulong at alam niya sa sarili niya na makukuha ka niya ng paulit-ulit hanggang wala nang matira sa'yo. Ngayon, nasa ng freedom doon? After all, siya pa din ng nagmamay-ari sa'yo because of this chain. Kaya madalas kong ina-advise, hindi dapat nag-uusap at baka i-take advantage ng ex mo ito itong bagay na ito. Kaya your freedom, isa ito sa ayaw ng ex mo psychologically. Kapag matagal hindi nagkita, matagal hindi nag-uusap, at ito ang makikita niya, feeling fresh ka, tatamaan siya emotionally. Dahil conscious siya sa bagay na sinaktan ka niya, then suddenly, ngayon may freedom ka na to do anything you want, and he or she actually acting na masisindak ka sa kanya pag nagkita kayo, but deep inside, wala na siyang makukuha anything from you. And then number 2, happy life. Having a happy life. Of course, after ng sufferings mo sa breakup, dito napapasok mga insecurities ng ex. Dahil before, conscious naman sila sa bagay na to, dahil before kasi alam nila sa sarili nila sila yung source of happiness mo. Pride din kasi ng ex mo to, dahil gusto nila sa kanya lang umiikot yung mundo mo, kaya nga may mga ex na nagpapahabol pa rin At itong happiness na ito, magiging sampal ito sa ex mo. Iba pa din kasi yung siya ang source of happiness mo sa you are the source of happiness. Na masaya ka sa ginagawa mo, masaya ka kung anong meron sa'yo ngayon, masaya ka sa mga taong nakapaligid sa'yo, at mas masaya ka dahil wala na siya sa buhay mo. And isa ito sa ikakalungkot niya for sure, dahil expectation niya ito Ito yung alam niyang ikaw Kaya nga hindi nakakapagtaka one day, makakaramdam siya ng lungkot na may kasamang inggit. Kasi, why? Ito kasi yung mindset ng karamihan Masaya ako kapag nandyan siya, masaya ako kapag kasama siya. Alam mo yun? At dahil sa kanya nagiging masaya ako. And alam mo yun, ang tanong dito, siya din ba? Ganun din ba siya sa'yo? Let's say oo. Equal ba? Equal ba kayo? Always remember, hindi dapat binibigay lahat kahit mahal na mahal mo pa siya. At dahil killer of attraction mo yon kapag naging source of everything mo siya. And then number 3, you are already moved on. And that time, lahat ng confirmation na hinahanap ng ex mo sa'yo, after all, ang salitang ito, naka-move on ka na. And that's it. Wala nang masasaya pa sa side ng isang dumpy, kundi ang salitang naka-move on. Ito isang confirmation na powerful ka na, mas mataas ka na, you are contented on what you have, at naging mas matatag at malusog ka na. So wala nang dahilan para i-disrespect ka niya, dahil kapag umabot ka sa puntong ito, hindi ka na niya kaya, especially emotionally, lalong-lalo na psychologically, dahil mismong ex mo ang mag-a-adjust sa'yo kapag na-notice niya ang mga bagay na ito sa'yo. And for me, that is your reward. This is your reward. Na hindi ka na masasaktan emotionally. Mawala man siya sa'yo o paramdam man siya sa'yo dahil psychologically, kaya naman nakikipag-communicate ang mga ex minsan. Okay, to observe you, or tinitignan nila kung hindi ka pa nakaka-move on. And kapag nakita niya na until now, hindi ka pa nakaka-move on, I think reward yun sa kanya at may makukuha siya ulit siya sa'yo. So moving on is the best way, not just to heal your broken heart, but a way of saying, kayang-kaya kita. Move on
is your power and attraction. Kaya here's the thing. Always remember these 3 things na kapag nagawa mo over your ex, you will be more attractive and powerful. Kasi, alam mo yan, itong 3 bagay na ito, siya yung sasampal at palagay ko kaya minsan ang ex nagiging emotional sila because of these 3 things. Mas nararamdaman nila, ito pala yung sinayang ko. Thanks for watching.